Mapapansin nyo, yung ilaw niya mahina. Pero pag dito na tayo sa kanyang output sa diode, bumalik siya sa lakas. So, hindi naman pwedeng hindi natin siya lagyan ng diode. Alright, good day mga paps. Again, it's a Kinyotron here on YouTube from Tulidabo City. So, ang topic natin for ngayon is ayusin natin itong TDD mini driving light na ang issue is white or kadalasan ginagamit natin high, yung white niya. So, ang sira nito is diode. So, meron tayong pampalit na diode dito, yung pang electronic diode. So, hindi ito yung gagamitin natin kasi mahirap itong hanapin. Ito yung gagamitin natin na 3 amp or 2 amp na diode. Mabibili ito sa mga electronic shop, i-prepare nyo lang siya. So, paano ko nalaman kung kung diode yung sira? Well, ituturo ko sa inyo, seconds lang din to. So, by the way, para makita nyo, test ko muna siya. Lagyan natin siya ng ground sa block. Bali, ka-fourth owner na si Papa nito. Sa kanya na ito sira. Actually, sira na talaga to. Kaya may mga tape na yan siya sa wire. Kasi ka-apat na owner na si Papa. Yung talagang may-ari nito is from Tagum. Then, yung second is yung pinsan ko, si Kuya Jeffrey. Then, ako. And then, ika-fourth si Papa. Nagamit ko pa siya ng mga ilang taon. Dalawa to. So, isa lang yung nasira. So, papansin nyo, meron na siyang mga wire kasi naiipit na yung mga wire. Kaya, nasira yung kanyang diode. Kasi, itong white na to, dumikit sa pakal. Yan o, makikita nyo, meron na siyang punit. Nilagyan ko na siya ng sinkable tube. Dumikit niya siya sa body ng kanyang frame dito. Pagkadikit niya sa body, so yung diode yung nasira, uminit siya. Ayan. So dati nagka-short ito pero hindi pa to siya napunit. So ngayon napunit na talaga siya. Meron siyang marking dito. Ayan, kung mapapansin nyo. Ayan o. Diyan siya dumikit. Yung white line natin. White na ilaw. Ito yung red kasi. So, try ko siya. Yan yung yellow. Goods yung yellow natin. Ganun pa rin yung TDD. Napakalakas. Kahit ilang taon na siya, halos walang pinagbago sa kanyang ilaw. Maliban lang dito sa kanyang damage. But, mare-repair naman natin siya. Yan. Mahina yung kanyang white. So, ito yung maganda sa mga branded na auxiliary light. Kasi, makikita mo agad yung damage, konti lang. Kasi yung iba, pag na-damage, hindi naman diode yung masisira sa iba. Lahat talaga, as in lahat ng board. Kahit capacitor siguro, putukin pa niya. Pero itong TDD, diode lang. Obvious naman na makikita natin kasi nagbubble na siya. Yan, nag-leak. Yan, pakita ko sa inyo. Try kong i-zoom in or i-focus. Yan o, nag-leak na siya. So, ito yung dating punit niya. Yan yung reason kaya nag-leak yung ating or nag-shorted yung ating diode. So ngayon, paano malalaman if diode yung sira? Hindi na tayo gagamit ng tester, analog tester or multi-tester kasi hindi naman lahat sa atin meron yan. So connect ko siya sa ground block, standby ko siya dyan. Obvious naman di ba yung yellow is umiilaw, yung white is mahina. So yun. So magja-jumper tayo ngayon, magba-bypass tayo ngayon. So dito yung input galing sa battery or relay or di ba dapat kasi relay dapat. Yan yung galing sa relay. And then pag ilalagay natin siya diyan, mahina yung kanyang ilaw. Mapapansin nyo, yung ilaw niya mahina. Pero pag dito na tayo sa kanyang output sa diode, bumalik siya sa lakas. So, hindi naman pwedeng hindi natin siya lagyan ng diode. So since wala akong 2 amp, gagamitin natin ngayon is 3 amp. So, huwag na kayong gumamit ng mas mataas, kagaya ng 6. Kasi, mapapansin nyo, yung white natin is parang hihina siya konti. So, meron naman ako ditong 1 amp. But, I'm not sure kung kaya niya. Kasi, baka paiba-iba yung voltage output niya. Pagdating sa pag-andar ng engine sa motor. Kaya, mas maganda yung 3 amp or 2 amp yung gagamitin natin. So, ito yung white line. Yung white line. Meron kayong makikitang white line dyan. Ayan. So, yung white line is dito yung papasok sa kuryente. So, ganyan yung tutok niya. So, doon yung ilaw. Doon din yung itutok yung white line itong diode. Huwag ganyan kasi hindi yan siya iilaw. So, ganyan. Pakita ko sa inyo. Pag ganyanin natin, hindi yan siya iilaw. Ayan, wala. Para sa check valve sa plumbing. So, pag babalik rin natin, iilaw yan siya. Yun. So, paano install itong diode? Diskarte nyo na. Basta, ang pag-install nito, ganyan. I-bend natin itong kanyang mga pins.
Then, dyan natin siya, or dito sa red na wire at dito sa output ng diode. Zoom natin konti. Ayan, so naintindihan nyo. Ayan, ito yung white line, tutok siya sa ilaw. Dito sa red wire at dito sa output ng diode na nasira. Ayan o. Ayan, mas maganda, tanggalin na lang natin yan para hindi na siya mag-create ng init. Tanggalin ko lang muna, wasakin na lang natin. Meron naman akong hot air dito, pero since mabilis ang tutorial lang tayo, sana mahabuli din to or maintindihan nyo. Sirain ko na lang yan. Ayan, wala na. So dyan ako maglagay ngayon ng diode. So yung diode is tulin ko siya dito. Ayan, dito din. Sorry, hindi nakita. So soldering iron, importante. Hindi natin siya makukumpleto kung wala tayong soldering iron, o di natin siya ma-repair. Mahirap. Kailangan talaga meron soldering iron. Kung di kayo marunong, pwede kayo magpa-assist or ipahinang nyo sa mga technician na malapit sa inyo. Ayan. So ihinang natin siya doon sa output ng kanyang diode. Sana yung ano, papatungan natin itong fake wire na to, global wire. Pagkapangit gamitin na wire na yan, napupudpud. Yan, nakapaghinang na ako. So ganyan yung white line doon sa tutok sa may ilaw. Sana magkasya to. Ayan, so kahit kasya siya, kahit magkasya yung diode, ayan, pero para ma-avoid natin yung shorted, ganito yung gagawin natin. Tatanggalin natin itong wire na red, tapos papalitan natin yan ng panibago pang isang wire. So sa labas na tayo maglalagay ng diode. Ayan, sa labas na tayo maglalagay ng diode para hindi madisgrasya yung ating balas ng TDD. So yan, napakasulit talaga tong TDD. So napapansin nyo naman sa mga na-upload ko na videos, meron tayong MDL dyan na nagkakaroon ng issue. Maganda pa yung kanilang commercial, lubog ng tubig, tapos pag order mo, install mo ng umaga, nasira ng gabi. So ayan, dito yung diode. So dito yung input, may W yan siya, white. Yan. Dito yung white, so red wire yan siya. Dito yung diode na input, din ito yung out. Ito yung dulo ng diode. So dyan tayo maglalagay ng wire, hindi na tayo maglalagay dito. So ayan, lagyan natin ng wire. Wait lang, test muna natin if gagana siya dyan. Yun. So yan, di na tayo maglalagay dito at saka dito. Dito na tayo maglalagay ng wire. Tapos sa labas na natin i-install yung ating diode. Ayan. Sa mga bago pa lang sa channel ko, please kung nagustuhan niyo itong tutorial na to, paki-subscribe na lang din sa aking YouTube channel para mas updated kayo sa aking upcoming video tutorials, or paki-hit na din sa notification bell. So ang content ko dito is mixed content. Meron ako ditong outdoor vlogs, tutorial, unboxing. Ayan, sa klase yung mga content ko dito. Kaya ayan, Ricky Neutron mix content tutorials. So yung diode papunta doon sa ilaw. So ayan. So di na ako gagamit ng sinkable tube kasi mabubutas yan yung sinkable tube. Mas maganda yung tape na 3M tartan. So pwede naman tayong gumamit ng sinkable tube, pero depende yan siya sa klase ng installation. Pag ganito kasi yung wire paipit-ipit, so baka mag short sila sa kanyang katabing wire kasi nabubutas yung sinkable tube. Yan, hinang natin. Yan din. Itong wire kanina, balik natin siya. Dito na natin siya ilagay.
So final test, actual ay test pala, di pa pala final. Ayun meron na tayong white. Ang lakas. Ayan. So palalamigin mo natin yung diode para makita natin if kaya niya. So palamigin natin yung diode. Ayan. Kasi galing siya sa pagkahinang. On. Bilis ng 10 minutes. 10 minutes agad. So goods. Kaya niya. Hindi siya uminit. So 3 amp is pwede. Yan. 3 amp is good. Good pa siya. Kung init man siya, konti lang halos. Di mo naman ma-feel. Ayan. So mataas kasi siya 3 amp. So ma-recommend ko 3 amp instead of 2 amp or 1 amp. 3 amp. Ayan. So dito natin ilagay yung isang wire dati kanina sa kanyang board. Tapos maglalagay kayo ng adhesive or epoxy para hindi mabasa or hindi sila mag-short sa loob pag napasukan ng tubig. Ayan. So hindi naman lahat ng MDL maayos kasi yung iba naka-fix yung balas. I mean wala siyang screw, wala siyang mga lock. Yan, hihinang ko lang muna. Alright, so nahinang ko na siya. So test tayo ulit. So yellow and white. So maganda dito kay MDL, pag supply natin yung white, tap natin yung yellow lang talaga yung paiilawin niya para ma-protect niya yung kanyang frame, hindi siya masyadong mainit. Kasi hindi ito yung version na iilaw yung white at low nang sabay. Kaya pinaprotect niya yung kanyang frame or yung kanyang electronic. So ganun gagaling si TDD. So ngayon maglalagay ako ng adhesive. Ang adhesive na ilalagay ko is yung meron ako dito is sa pang LCD. Saan ba? Saan ko na ba yun nilagay? Yung T7000. Yun yung ilalagay ko na adhesive. So ito siya. Ayun yung sinkable tube. Initin muna natin para hindi mag-short sa body sa bakal. Ayan. So lalagyan ko siya ngayon ng adhesive. Importante dito sa mga ilalim. Ayan. Ito sa LCD. Pang cellphone. So ibabalik ko na siya. Yan. So magiging happy si Papa nito kasi sa TMX 155 Platino niya ito ilalagay. Naglagay lang siya ng 12 volts battery. Tina-charge niya palagi pag uwi kasi hindi yan siya parang wala yan siyang regulator. Wala siyang charger. Naka Platino drive siya. Ayan. Kaso yung mga kasalubong niya, bukid pa kasi yung uwian niya. Naka-high palagi, hindi marunong magdala ng ilaw. Shoutout sa mga ganyang klaseng driver. Napaka BV nyo. Ayan. So lalagyan, dadamihan na natin pati dito sa labas para hindi mapasukan ng tubig. Ayan. Babalik na natin tong cover. Goods na yung ating MDL balas. Recover pa natin siya. Ayan. So again, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at paki-hit na din ang notification bell para mas lalo kayong updated sa mga upcoming videos na aking i-upload. So sa mga concerns, if nakita nyo to sa YouTube, pwede kayong mag-message sa Alcibar Ricky the Second. Dalawang I po yung the second sa huli. Alcibar Ricky the Second. Yan. Tapos ko lang muna. Ayan mga paps, tapos ko na siyang ibalik yung kanyang
ballast cover at lagyan na din natin siya ng adhesive para hindi siya mapasukan ng tubig. So try natin siya ngayon. Final testing. So yellow and white. So all goods na siya. So ayan. And kung nakaabot pa kayo dito sa video na to, maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan ulit kayo dito sa video tutorial natin. And yun, maraming salamat sa lahat sa mga riders dyan. Ride safe and God bless po. So Ricky Neutron on YouTube from Turil, Davao City. Thanks.